Ganap na pong alas 4:50 na ng umaga. Sakto, di ba? 4:50. Inunahan natin yung ano. Oo nga, Friday na. Friday na kaagad. Ang bilis ng panahon. Pero traffic Uy, yun. ano na ba ngayon? Payday, At 31? Friday, oo. Payday, Friday ka, traffic. O, ingat kayo doon sa Huwag mga umalis. nagwi-withdraw sa mga ATM machines, ha? Oo, maraming naloloko Marami dyan, pa rin diba? mga scammer, marami pa rin mga kawatan. Sabi nga nila sa wikang kolokyal, di Meron ba? na silang ginagawa kasi na kapag na-swipe mo na yung ATM mo, magagaya na nila. Kaya pwede na lang kunin yung pera dun sa Ayun loob nga, ng ayun nga, ATM. ayun nga. Tapos iba naman talagang may mga sumusunod sa'yo. Dapat kasi pagka nag-withdraw ka, dapat alerto ka. Diba? Tsaka tago mo na, wag mo nang pakita pa, wag mo nang bilangin sa harap ng ibang Tsaka tao. ngayon talaga mautak na rin yung mga mga masamang loob eh. Talaga marami silang mga devices para makakuha ng mga pera ng may pera. Alam mo, may kasabihan dyan, pag gusto may paraan, gustong gusto nila, so may paraan. So, dapat tayo mag-iingat palagi. Yes. Ayan. Magandang umaga po. Araw po ng Biyernes at 31 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Supplemental impeachment complaint inihain na ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tinaguri ang Morong 43 muling iginiit na isama sa mga dapat kasuhan si dating Pangulong Gloria Arroyo kaugnay ng pag-aresto sa kanila sa Rizal noong 2010. Opisyal ng PNP na nahuling nagpa-pot session, ipinaalis na sa serbisyo ni PNP Chief Ronald De La Rosa. 10 patay, 5 sugatan sa banggaan ng multicab at delivery truck sa Botolan, Zambales. 70,000 kawani ng Philippine National Police ide-deploy upang magbantay ng seguridad ngayong long holiday. At mahigit 1,600 residente sa Pagsanhan, Laguna na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Una po sa ating mga balita, naghain kahapon ng supplemental impeachment complaint sa lower house si Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Kabilang sa nakapaloob dito ang manoy hindi pagtatanggol ni Pangulong Rodrigo Duterte sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Pagtatraidor sa tiwalang ibinigay ng taong bayan, paglabag sa konstitusyon at pagkakasala ng mataas na krimen. Ito ang nakapaloob sa 7 pahinang supplemental impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Partikular na tinukoy sa impeachment complaint ang umano'y kawalan ng aksyon ng Pangulo na ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabilaan niya na naging desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration noong July 2016 na pumapabor sa Pilipinas. Simula pa lamang na kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng bansa, nasuyuin ang bansang China upang maiwasan ang sigalot sa isyu ng competing claims sa Spratlys at makakuha ng investments at loans mula sa kanila. Kapalit ng ating pananahimik at kawalan ng aksyon sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Batay pa sa reklamong impeachment, nilalabag rin umano na Pangulo ang sinumpaan nitong tungkulin sa bayan nang hinayaan umano niya na makapasok sa Benam Rice ang China. Duda naman si House Majority Leader Rudy Fariñas na pinapayagan ng supplemental complaint sa isang impeachment case hanggat hindi pa nadidinig o nadidesisyonan ng House Committee on Justice ang orihinal na inihain na reklamo. Ayon naman kay Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, propaganda at publicity lamang ang habol ni Congressman Alejano. Maaari din anyang maituring na ikalawang impeachment complaint ang inihain kahapon na labag na sa 1-year ban. Mula sa House of Representatives, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Muling iginiit ng tinaguriang Morong 43 na dapat makasuhan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng pag-aresto sa kanila sa Morong Rizal noong 2010. Ang Morong 43 ay grupo ng mga health workers na napagkamalan umanong miyembro ng rebelding New People's Army. Ito ang hataw na balita ni Mon Hokson.
Isang kilos protesta ang isinagawa ng Justice for the Morong 43 Alliance sa harapan ng Sandigan Bayan. Panawagan nila na mapabilis ang resolusyon sa mga kasong inihain laban sa mga tauhan ng pulisya at militar na umaresto sa kanila noong February 2010. Ang Morong 43 ay ang 43 health workers na hinuli sa Morong Rizal matapos umano silang mapagkamalang bomb-making trainees ng rebeldeng New People's Army. Ang gusto natin mangyari, maparusahan yung mga gumawa nitong pagka-torture sa kanila. Yun ang gusto natin, di ba? And that will bring justice. Taong 2015 ang alisin ng ombudsman sa listahan ng mga dapat kasuhan sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, General Delfin Bangit, General Victor Ibrado at dating National Defense Secretary Norberto Gonzales. 8 sundalo at 2 pulis lamang ang nakasuhan dahil sa paglabag sa karapatan ng mga inarestong health workers. Ngunit giit ng grupo, dapat makakasuhan si Arroyo at ilang opisyal ng AFP dahil imposible umanong walang alam ang mga ito. Sa ngayon ay nakabinbin pa sa Supreme Court ang apela ng grupo. So nakikita namin na hindi lamang yung mga sina General Segovia, Zaragoza o yung mga major at lieutenants ang responsible, kundi yung buong gobyerno ni Arroyo dahil sila yung nagplano, nag-devise nung Oplan Bantaylaya at dahil doon kaya nangyari itong illegal arrest, detention and torture ng Morong 43. Kahapon sana ang pagbasa ng sakdal sa ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nakasuhan. Subalit ipinagpaliban ito ng Sandigan Bayan sa May 24 dahil sa nakabinbing mga mosyon. Mula sa Sandigan Bayan, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Pinabulaanan ni Davao del Norte Representative Antonio Florendo na isa siya sa nangunguna sa umano'y planong pagpapalis sa pwesto kay House Speaker Pantaleon Alvarez na ugat umano kaya inireklamo siya sa Office of the Ombudsman. Hindi naman nababahala si House Speaker Pantaleon Alvarez sa posibleng disbarment case ugnay ng mga isyong ibinabato sa kanya. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Naniniwala si Davao del Norte Representative Antonio Florendo na ang isyu sa umano'y planong pagpapaalis sa pwesto kay House Speaker Pantaleon Alvarez ang pinagmulan ng reklamo laban sa kanya sa ombudsman. Ayon kay Congressman Florendo, wala itong katotohanan. Hindi rin niya kinausap si Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo upang tumayo bilang bagong House Speaker. Nilinaw din nito na wala silang away ni Speaker Alvarez. Kung meron man anyang hindi pagkakaunawaan ay tulad lamang ito sa magkapatid na maaari namang malutas. Pinatotohanan naman ng live-in partner ni Representative Florendo na si Cathy Binag ang ulat na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng umano'y girlfriend ni Speaker na nagngangalang Jennifer Maliwanag Vicencio noong nakaraang taon sa Bacolod. Ngunit hindi niya alam kung ito ang pinagmulan ng kaso laban kay Representative Florendo. Sinabi naman ni Speaker Alvarez na dapat tumutok ang publiko sa kanilang kaso at hindi sa personal na bagay. May hawak anya siyang ebidensya na may nilabag na batas si Congressman Florendo. Bakit ngayon lang? Kasi tinatago nila yung kontrata na yan. Walang kahit sino ang pwedeng kumuha niyang kontrata na yan. Sa tanong naman kung may katotohanan ng isyong binabato sa kanya, Sino bang walang girlfriend? Kung meron sila nakikitang ethical issues, ipapadisbar ako for having a girlfriend. Adi go ahead, mag-file ng complaint. Baka walang matirang abogado. si Congressman Florendo ay sinampahan ng reklamo ni Speaker Alvarez sa Ombudsman sa alegasyon ng anomalya sa pinasok na kontrata sa Tadeco noong 2004 na hindi umano dumaan sa public bidding. Mula sa House of Representatives, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Iimbestigahan na rin ng Senate Committee on Education ang ulat ng Department of Education ukol sa mga insidente ng rape na kinasasangkutan ng mga estudyante. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Pinag-aaralan na ng Senado ang lumabas na ulat ukol sa mga insidente ng rape na kinasasangkutan ng mga estudyante. 3 magkakahiwalay na rape incident ang kinumpirma ng Department of Education sa Malabon, Santa Maria, Bulacan at Ahoy, Iloilo. Menor de edad ang mga biktima at mga salarin. Ayon kay Senator Francis Escudero, titingnan ng kanyang komite kung problema pa ba ito ng DepEd o issue na ito ng seguridad. Inaalam at aalamin namin ang bagay na yan kung gaano talaga kalaganap kung sakasakali
at kung paano ito may iwasan dahil nagaganap at nangyayari madalas sa labas naman ng paaralan at hindi habang may klase. Lumutang din ang tanong kung dapat nang ibaba sa 9 na taong gulang ang age of criminal liability. Ako na tingnan muli yung tingnan muli yung lumang batas na Child and Youth Welfare Code, i-juxtapose sa kasalukuyang batas para makita, tingnan ano ba yung pinakamagandang pamamaraan para hindi lamang mabigyan ng katarungan pero mabigyan din ng pagkakataon ma-rehabilitate ang sino mang nagkataon nagkamali sa murang edad. Sa ilalim ng batas na ginawa pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, hindi muna pinapatawan ng parusa ang isang menor de edad na napatunayang nagkasala. Kapag nakitang ito ay nagbagong buhay, tuluyan itong mapapawalang sala at kalilimutan ang nagawang kasalanan. Kung hindi naman, hahatulan ito at papatawan ng kaukulang parusa pagsapit ng 21 taong gulang. Samantala nakabinbin pa sa lower house ang panukalang ibaba sa 9 na taong gulang ang age of criminal liability. Mula sa Quezon City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagkasampa ng kaso at agarang pagtatanggal sa serbisyo sa opisyal ng PNP na umano'y naaktuhang nagpapat session sa Las Piñas City. Ito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Huwag niyo masayin, ha? Bayaan nyo. Galit na galit si Philippine National Police Chief Ronald de la Rosa nang harapin ang nakakulong na si Police Superintendent Lito Cabamongan sa Las Piñas Police Station kahapon. Nahuli si Cabamongan habang nagpa-part session sa loob ng isang bahay sa Barangay Talon 4, Las Piñas, dakong alas 5 ng umaga kahapon. Bakit yung minamasahe? Ha? Nagagalit? Huwag niyo saktan, ha? Huwag niyo saktan. Pero pag kayo sinasaktan, sinisipa, magsumbong kayo dito, ha? Para yung hippie na sisipa sa kanya. Ayon sa isang opisyal na barangay, may nagsumbong sa kanila na may nagpa-pot session sa kanilang lugar. Sabi nila, shabu. Tapos yung mga sachet nandun sa table. So bali parang katatapos lang nila, yung nasa plastic parang residue na lang yun. Kinumpirma rin ito ni Nedy Acompanado Sabdao na kasamang naaresto ni Cabamongan. Itinanggi naman na may bahay ng pulis na sangkot sa illegal na droga ang kanyang asawa. Ay, hindi ako naniniwala kasi hindi yan magsasyabu. Depensa naman ni Cabamongan, naka-undercover siya alinsunod sa utos ng PNP Crime Laboratory. Para mapatunayan ko na yung intelligence officer ng Crime Lab nagbibenta ng shabu. Kasi binabagsakan niya dyan DCI, Joselito, Simbahan, Sabares, Intel Officer ng Crime Lab. Ngunit itinanggi naman ito ng hepe ng PNP Crime Laboratory Unit na si Police Chief Superintendent Aurelio Trampe. Ayon kay Trampe, wala silang ibinibigay na basbas sa umanay operasyon ni Cabangonan at hindi rin nag-ooperate ang Crime Laboratory sa mga kaso ng illegal na droga. Sinabi naman ni General de la Rosa na imposibleng naka-undercover si Cabamongan dahil nasa floating status ito matapos ireklamo dahil sa pagpupumilit na pumasok sa isang movie house ng walang tiket. Magdusa siya. Bakit siya gumawa ng ganun? Ha? Nagdusa ngayong iba, oh. Siya pa na pulis, dapat doble ang pagdudusa niya dahil pulis siya gumawa ng krimen. Inatasan naman ni Chief PNP ang Internal Affairs Service na bilisan ang investigasyon upang agad na masampahan ang kaso at matagalan sa serbisyo si Cabamongan. Mula sa Las Piñas City, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Kaugnay na balita, isinailalim na kagabi sa drug test ang opisyal ng PNP na nahuli umano sa isang pot session sa Las Piñas City. Alamin natin ang detalye mula kay Maki Libradilla live. Yes, Maki? Yes, Rina, alas 5 ng hapon nang dumating sa Camp Crame si Police Superintendent Lito Cabamongan ng hepe ng Crime Lab Satellite Office sa Alabang. Si Cabamongan ay isinailalim sa drug test upang mapatunayan kung talagang positibo ito sa iligal na droga. Alas 5:30 ng madaling araw kahapon nang mahuli ng mga otoridad si Cabamongan at 5 iba pa habang nagpa-pot session umano sa Everlasting Homes sa Las Piñas City. Violation of human rights na to. Ang sakit na ng ang sakit na ng bala ko, ng braso ko, ng
Ito nga itong mga balikat ko. Ano eh? Pero sir, kinakabahan ka ba? Hindi, ba't ako ba? Kasi 2 beses ka raw naiisa kanina. Umihi lang naman eh. Pasado alas 8 naman ng gabi nang makabalik na dito sa Las Piñas City Jail si Kabamongan kung saan siya pansamantalang nakakulong. Agad na rin itong nagpahinga pagdating ng kulungan. Inaasahan naman na ngayong araw ay agad na ilalabas ng Camp Crame ang resulta sa drug test kay Kabamongan. Rina, mamayang bandang alas 10 ng umaga ay nakatakdang i-inquest itong pulis at ayon nga kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, si Kabamongan ang pinakamataas na opisyal ng PNP na nahuli dahil sa paggamit ng illegal na droga. Mula dito sa Las Piñas, ako si Maki Libradilla, kumahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, mula sa Las Piñas City. Naaresto naman mga pulis ang top 1 drug personality sa Quezon City Police District Station 2 kahapon. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Reynante Ponte live. Yes, Reynante, go ahead. Yes, Rina, nagsagawa ng bypass operation ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa Pina Street, Barangay Veterans kahapon. Arestado ang target ng operasyon na si Bong Lichoco o mas kilala sa lugar na alias na Bong Demonyo. Na-recover sa suspect ang ilang pakete ng hininalang shabu at 500 piso na mark money. Ayon sa otoridad, Rina, si Lichoco ang supplier ng droga ng mga nauna nilang naarestong drug pusher. Ang suspect naman, turot-anggi sa inibinibintang sa kanya. Matagal na anya siyang tumigil sa pagtutulak ng droga. Gumagamit na lang ako. Rina, nasa kustodiya na ng QCPD Station 2 ang suspect na nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan ang update mula sa Quezon City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte. Mahigit 60 bata at matatanda na natutulog sa bangketa ang sinagip sa lansangan ng mga otoridad sa Maynila kagabi. Para sa detalye, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Good morning, Asher. Yes, good morning, June. Isang reach-out operation sa mga palaboy at walang tahanan dito sa lungsod ng Maynila ang isinagawa ng lokal na pamahalaan kagabi. Layo nitong mailigtas sa panganib na dulot ng pagtulog sa tabi ng kalsada ang mga ito. Ginalugad ng otoridad ang mga kalye ng Escolta, paikot sa Recto at Rizal Avenue. Tahimik naman na sumama ang mga ito maliban sa ilan na nagbatigas. Wag na po, Papa! Hindi pwede! Patayin niyo na lang ako! Sinabi niya, patayin niyo na lang ako! Mama, yun na, please! Patayin niyo na lang ako! Hindi ko nagkama yan! Patayin niyo na lang ako! Pag naman ako sa kasama niyo yan! Pinakikiusapan kayo? Aalis kami dito kung gusto niyo! Mahigit 60 mga matatanda at bata na natutulog sa lansangan ang sinagip ng mga tauhan ng City Social Welfare and Development Office. Dinala ang mga nasagip sa Reception Action Center sa Manila City Hall upang paliguan, pakainin at ihatid sa temporary shelter sa Manila Boys Town. Hahanapin naman at kakausapin ang mga magulang ng mga menor de edad na nasagip. June, inaasahang i-release rin ngayong araw ang mga individual na may sapat ng kakayahan na hindi manirahan sa kalye. Mula sa Maynila, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Samantala, makihuntahan na po tayo sa Radio La Verdad 1350, totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa with Atty. G and Jocas. Good morning. Good morning, June. Morning, June. Tito June. Yes, ngayon po'y araw At ng si Tita, Biyernes,
Tita Rina. Tatandaan natin, March 31. At siyempre, sweldo day. Payday, Friday. Ako, Mag-ingat ka dito, John, ha? Yung, siyempre, mga milyones mo, kailangan i-secure mo. Tago mo agad. Oo, dahil... Hindi na ako nagwa-wallet ngayon, Tito Jokas. Hindi kakasya sa wallet. Bigay agad sa asawa. Bigay mo na ngayon. Kasi kaya hindi na ako nagwa-wallet. Di ba dati sumasakit lagi likod ko? Nung hindi na ako nagwa-wallet, okay na. Walang problema. Ibig sabihin, Ibig sabihin, sobrang kapal ng wallet mo. Kaya sumasakit yan. bag ang nilalagyan ni Tito John ng pera niya. Malaking bag. So yung mga kababayan natin, ingat po sa tayo sa pag-withdraw sa mga ATM. Ingat din doon sa mga text na natatanggap. Yes. Dahil meron dyan nangihingi na DILG Secretary. Oo nga May pala. nangihingi na Secretary ng TESDA. Ay naku, madami pong naluluko itong mga taong ito. O kaya nanalo ka ng butal pa, 540,000. Minsan didiskarte pa na papadala mo ng sa text. At meron pa, Tony G. Yung mga ganito pa, may mga nagsusulisit dyan. Kunyari, may mga na ospital, ganyan. Araw-araw yun ang trabaho niya. Yung pala, ibinibili ng drugs. Illegal drugs. At siyempre nga... Speaking of drugs, siyempre, pinag-uusapan namin ni Prof. George, John and Rina, yung police superintendent na nahuli sa akto kahapon. Sa Las Piñas. Nakakahiya. Dati naman may itsura. Mukhang di ba? Astig. Sumagot. Astig na astig. Kung pwede nga lang na masulog, sabi ko nga, umuusok yung kamay ni General Bato de la Rosa habang hawak-hawak. Hindi lang makapasok sa rehas, dahil ang laki ng kamao. Minamasahay ng mga preso. Nakita niyo ba yung video kanina? Ay, nako talaga mga kasama. Padala daw siya, sabi ni Prof. George, sa Mosul. Kung nasaan yung ISIS, hindi pwedeng sa basilan lang yun. Hindi pwede sa basilan lang, tama yun. Sige. Maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Department of Energy nais gamitin ang Malampaya Fund bilang pambayad sa contra cost at mapababa ang singil sa kuryente sa mga consumers. Japan, tutulong sa pamahalaan upang mapalakas ang power distribution sa Bangsamoro area. Iba pang proyekto sa ilang lugar sa bansa popondohan din ng Japan International Cooperation Agency o JICA. 70,000 kawani ng Philippine National Police ide-deploy upang magbantay ng seguridad ngayong long holiday. At DILG Secretary Ismael Sueño nagbabala sa mga con artist na gumagamit ng kanyang pangalan upang makapanloko ng mga opisyal ng pamahalaan. Department of Energy nais gamitin ang Malampaya Fund bilang pambayad sa contract cost at mapababa ang singil sa kuryente sa mga consumers. Japan, tutulong sa pamahalaan upang mapalakas ang power distribution sa Bangsamoro area. Iba pang proyekto sa ilang lugar sa bansa popondohan din ng Japan International Cooperation Agency o JICA. 70,000 kawani ng Philippine National Police ide-deploy upang magbantay ng seguridad ngayong long holiday. At DILG Secretary Ismael Sueño nagbabala sa mga con artist na gumagamit ng kanyang pangalan upang makapanloko ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa detalye po ng mga balita, plano ng Department of Energy na gamitin ang Malampaya Fund bilang pambayad sa stranded contract cost na kalimitang sinisigil sa mga consumer. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission ang pagbabayad ng mga consumer ng 19 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente. Ito ay bilang pambayad para sa stranded cost o naipong charges sa dati ng mga kontrata na pinasok ng National Power Corporation sa panahon ni Pangulong Fidel Ramos. Sa kabuuan, nasa 53 billion pesos ang kinakailangan na mabayaran sa mga plantang dati ng kausap ng pamahalaan. February 2017, dapat nabayaran na ito ng buo. Subalit mula noong 2007, nasa 48 billion pesos pa lamang ang nakokolekta, kaya naman kulang pa ng 5 billion pesos. Ayon sa DOE, magtutuloy-tuloy ang paniningil ng 19 centavos per kilowatt hour na nakapaloob sa universal charges hanggang sa mabayaran ang natitirang balanse. So they ask for an extension dahil kulang pa yata yung nakokolekta.
Samantala, bukod sa stranded cost, kinakailangan rin na mabayaran ng mga consumer ang 229 billion pesos na stranded debts. Katumbas naman ito ng 26 centavos per kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente kung ipatutupad. Naisa na ng Department of Energy na wag nang ipasa sa mga consumer ang pagbabayad ng mga ito. Kaya naman umaapela ang DOE sa mga mambabatas na sana ay maaprubahan na ng Kongreso at Senado ang paggamit sa Malampaya Fund bilang pambayad utang. Yun ang gusto nating i-bring up sa Congress. Kung final na ba na magagamit yung Energy Resource Development Fund or hindi. Ang stand talaga ni Secretary Cusi, huwag magdagdag ng pagpasa. Ang problema lang dito, pag hindi naman natin ginagawa yon, mas lumulobo siya. Sakaling maaprubahan ang paggamit sa pondo ng Malampaya, nasa 69 hanggang 173 pesos ang matitipid ng mga consumer kada buwan. Mula sa Taguig City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Mahigit 340 milyong piso ang ipagkakaloob ng bansang Japan sa pamahalaan ng Pilipinas para sa proyektong pang-enerhiya sa mga lugar sa Bangsamoro na naapektuhan ng mga labanan. Ito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Isang grant aid ang nilagdaan kahapon ng Japan International Cooperation Agency at National Economic Development Authority o NEDA sa Pasig City. Ito ay para sa pagpapatupad ng mga proyektong magpapaunlad sa supply ng kuryente sa Mindanao. 6 na electric cooperatives, partikular na sa Bangsamoro area, ang makikinabang sa proyekto. Batay sa ulat ng Electric Cooperative sa Mindanao, 26% ang nasasayang sa enerhiya dahil sa mga lumang kagamitan sa energy transmission. Taong 1970s pa ang mga gamit na ito, kaya kailangan ng palitan. Together, let's work for successful implementation of this project. The upgraded energy infrastructure from JICA hopefully will pave the way for an economically vibrant Bangsamoro region, not just today but for a long time into the future. Ayon kay NEDA Secretary Ernesto Pernia, may mga nakalinya pang proyekto na popondohan din sa Pampanga, Laguna at Metro Manila. We wish to thank the Japanese government for its invaluable support for the implementation of this project, as well as other priority programs and projects of the Philippine government. Mula sa Pasig City, Aga Kaakbay, humahataw sa balita. Pinaigting na ng Commission on Elections ang kanilang kampanya upang mahikayat ang mga kababaihang Pilipino na makiisa sa eleksyon at sumabak sa larangan ng politika sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Nananawagan ng COMELEC sa mga Pilipina na makiisa sa advokasya ng ahensya na Gender and Development Plan. Ito ang pangunahing tinalakay sa Women's Summit sa PICC kahapon, kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Sa ulat ng COMELEC, mahigit 19% lamang ang mga babaeng kumandidato noong 2016 elections, kumpara sa mahigit 80% male candidates. Noong 2010 at 2013 national and local elections naman, mahigit 50% ay mga babaeng botante. Ngunit kakaunti lang ang mga babaeng leader sa bansa. Kaya naman may mga pulisiyang pinag-aaralan ang COMELEC upang masolusyonan ang gender inequality sa politika. Parte ng aming policy studies para sa pag-aaral at pagsusuri ng COMELEC para sa mga guidelines o kaya rules sa ating eleksyon. Naniniwala ang COMELEC na malaki ang maitutulong ng mga babaeng leader sa larangan ng serbisyo publiko sa bansa, lalo na sa pagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Ang Gender Development Plan ng COMELEC na pinangunahan ni Commissioner Rowena Guanzon ay bahagi ng pagtupad sa Republic Act 1972 o ang Women in Development and Nation Building Act. Isa itong mandato ng pamahalaan para matiyak ang pantay na karapatan sa mga kababaihan sa iba't ibang ahensya, lalo na sa politika. Doon sa ibang bansa na mataas ang gender equality index ay meron po silang mga batas na nagre-require ng quota sa mga political parties
dapat may certain percentage of women candidates o kaya meron silang batas na reserved seats, tawag nila, reserved seats sa kanilang mga kongreso para sa kababaihan. Mula sa Pasay City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Magde-deploy ng 70,000 tauhan ng Philippine National Police sa buong bansa sa nalalapit na mahabang bakasyon upang masiguro ang seguridad ng mga bakasyonista. Ito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Nakahanda ng Philippine National Police ay patutupad nila seguridad ngayong mahabang bakasyon. Ayon kay Directorate for Operations Public Safety Division Chief Police Senior Superintendent Eugene Pagirigan, magsisimula ang deployment nila ng 70,000 na tauhan sa April 7 na siyang umpisa rin ng summer vacation hanggang June 13 sa muling pagbubukas ng klase. Mayroon ding 92,000 force multiplier na tutulong sa kanila mula sa mga barangay upang magbantay laban sa mga kawatan. Napakalaki po nung span ng ating summer vacation, in which case, along this line, may mga important events tayo like April 9, magsimula na po yung Araw ng Kagitingan. Ang naturang mga pulis ay ipapakalat sa mga matataong lugar upang maiwasan ang krimen. Meron po silang itatatag na police assistance desk doon sa mga places of convergence like malls, markets, yung mga noted areas where these people converge. At doon naman po sa tourist destination areas ay maglalagay po tayo ng tourist police assistance desk. Paalala ng PNP sa mga bakasyonista, iwasan ang pagsiselfie at pagpo-post sa social media kung saan sila magtutungo upang hindi mabigyan ng ideya ang mga kawatan na walang tao sa kanilang mga tahanan. Ibilin din sa kapitbahay ang naiwang tahanan at kung kailan makababalik. Dapat malaman po ng ating kapitbahay na tayo ay wala at ibigay yung ating contact numbers sa kanila at sabihan natin sila na wala pong makapasok diyan. Dagdag pa ni Pagirigan, ipinauubayan na nila sa mga regional directors ang pagtataas ng alerto depende kung may nakikitang banta sa seguridad ang mga ito sa kanilang nasasakupan. Mula sa Campo Crame, ako si Lea Ilagan, humahataw sa balita. Ipinagpaliban ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nakatakdasan ng paglilipat ng Southwest Integrated Provincial Bus Terminal sa April 4 mula sa Coastal Baclaran sa Parañaque, planong ilipat ng MMDA ang bus terminal sa HK Sun Plaza sa Pasay City. Umihimpil dito ang mga bus na biyaheng Cavite at Batangas. Ayon kay MMDA OIC at General Manager Tomas Orbos, minabuti nilang ipagpaliban ang plano dahil hindi pa naayos ang route rationalization ng mga bus. Agad, it will take a few more weeks. At the same time, maganda rin na may transition yung old at saka new para hindi mabigla yung mga tao dito. Number 3, mag-Holy Week na, mahirap na maipit pa yung tao because of that. So, Katuwang ng MMDA ang LTFRB sa pagsaayos ng ruta ng terminal na inasahang matatapos ngayong Abril. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang tunay na pagkakakilanlan ng naarestong con artist sa San Pedro Laguna na nagpakilalang tauhan ng DILG. Ayon sa investigasyon, umabot sa mahigit 1 milyong piso ang nakuha nito sa mga biktima na ang ilan ay opisyal ng pamahalaan. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Iniharap sa media kahapon ang 33 taong gulang na con artist na naaresto sa bahay nito sa San Pedro, Laguna noong Miyerkules. Ang sospek ay nagpakilala bilang si Michelle Almonte, ngunit ayon sa San Pedro Police, walang nakatalang ganitong pangalan sa Philippine Statistics Authority. Ginagamit rin umano nito ang pangalan ng kalihim ng Department of Interior and Local Government upang makapangikil. The subject involved is using the name of Secretary Sueno and pretending to be a staff of the DILG and extorting a certain amount of money from different politicians to prioritize the projects requested by the local government. Ayon kay DILG Assistant Secretary Rico Judge Echeverry, umabot sa mahigit 1 milyon ang halaga na nakuha ng suspect sa mga biktima nito. One of the victims deposited 500,000 pesos through BDO account on 12:59 of January 10, 2017. I'm just referring to one account pa lang po. And this has accumulated to more than 1.1 million already.
Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung mayroon pa itong ibang bank account na ginagamit sa naturang modus operandi. Iniimbestigahan rin kung si Almonte ay bahagi ng isang sindikato. Ayaw niya umamin, sinasabi na parang ginamit lang daw siya. So, natural defense po nila yan. Hindi sila alam, wala silang alam. Ginamit lang yung account niya, pero nag-open siya ng fake account. Because she's not, hindi naman siya talaga si Michelle Almonte. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng mga otoridad kung ano ang iba pang mga kasong isasampa kay Almonte bukod sa kinakaharap nitong kasong estafa. Pinag-ahanap na rin ang pinsan nito na si Michael Dwight Bequilo na sinasabing kasabwat ni Almonte. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Nagbabala naman si DILG Secretary Ismael Mike Sueno sa lahat ng mga swindler o manggagancho kasunod ng pagkakaaresto sa ConRT sa San Pedro, Laguna na gumamit ng kanyang pangalan upang makapanloko. Sa inilabas na pahayag ng kalihim, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na ang mga pulisya o ang mga pulis sa mga banking institution upang agad na matrace at mahuli ang mga ito. Maliban sa naarestong suspect, inatasan na rin ng DILG ang PNP na hulihin ang iba pang con artists na inireklamo sa kanya ng iba pang binabiktima na local government official. Nanawagan naman ng kalihim sa publiko at sa mga opisyal ng pamahalaan na biktima ng katulad na modus operandi na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang maaresto ang mga naturang scammer. Magsasagawa ng fire safety training ang Bureau of Fire Protection at Presidential Commission for the Urban Poor sa mga mahihirap na komunidad na karaniwang biktima ng sunog. Ito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Mula Enero hanggang ngayong Marso, mahigit na sa 2,000 insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa buong bansa. Kabilang sa mga lugar na kadalasang nagkakaroon ng sunog ay ang mga informal settlement area. Ito ay dahil dikit-dikit at karaniwang gawa mula sa light materials ang mga bahay. Masikip din ang mga kalsada kaya't mahirap na daanan ng mga fire truck. Bunsod nito, isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan kahapon sa pagitan ng ahensya at ng Presidential Commission for the Urban Poor. Target nito na maturuan ang mga nasa mahihirap na komunidad ng mga paraan upang maiwasan ang sunog at ang paglalagay ng fire brigade sa kanilang lugar. Equip po sila dapat noong pong basic fire prevention and initial firefighting skills lalo sa unang bulusok po ng sakuna sa kanila pong mga komunidad. Observe natin yung ating paggamit ng ating mga electrical gadgets, mga appliances. Huwag natin i-overload yung ating electrical system. Kung ano yung design para sa ating electrical system, yun lang ang dapat na paggamitan natin. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi titigil ang kampanya nito laban sa sunog sa pagtatapos ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Gayunpaman, kinakailangan aniya nila ang partisipasyon ng mamamayan upang makaiwas sa sakuna. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Ipinagpaliban ng Bureau of Customs ang public auction ng sako-sakong glutinous rice o malagkit na bigas na nasabat nito noong nakaraang taon. Ito ay dahil sa hiling ng mga public bidder. Anila, dapat babaan muna ng BOC Auction Division ang floor price nito na 10.1 million pesos para sa sako-sakong malagkit na bigas. Paliwanag ng isa sa mga bidder, hindi pa napapanahon ang paggamit ng glutinous rice at wala silang masyadong kikitain dito. Medyo matagal na naka-inwak tsaka mainit. Kaya gusto namin kung sana pwede bababa ang konti para may mix namin sa ibang bigas, may benta namin na maayos. Pumayag naman ang BOC na pag-aralan ang hiling ng mga bidder. Ang mga nasabat na glutinous rice ay dumating sa bansa noong November 2016 mula sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Patok pa rin sa maraming turista ang hot spring resort sa Calamba, Laguna kahit mainit ang panahon. Kabilang ito sa mga paboritong puntahan tuwing bakasyon. Narito ang report ni Sherwin Culubo. Ngayong tag-init, beach at mga ilog ang madalas puntahan ng mga bakasyonista upang magpalamig. Ngunit may ilan na mas gusto pa rin magbabad sa hot spring kahit mainit ang panahon. Pag hot spring kasi relaxing kahit summer, kahit mainit. Then nakakaano din ng blood circulation. Healthy din siya. Ang
Ang Calamba City sa Laguna ang tinaguriang hot spring capital ng bansa. Matatagpuan dito ang kabi-kabilang resort na maaaring pagpilian ng mga nais mag-relax sa hot spring. Ang resort na ito may sarili pang farm para sa mga nais mamitas rito at kumain ng sariwang gulay. Yung ambience namin na kakaiba sa mga makikita yung resort dito sa Laguna. Una, yung aming landscape, yung aming ambience. Pangalawa, yung aming quality ng aming mga tubig. Ayon sa Department of Tourism ng Calamba, ang natural na init ng tubig na nanggagaling sa bundok Makiling ang binabalik-balikan ng mga turista. 50 hanggang 600 pesos ang range ng entrance fee sa hot spring resorts. 3,000 naman hanggang 10,000 piso ang bayad kung nais upahan ang buong resort. Dumayo po kayo dito nang sa ganon yung siglang nararamdaman nyo dito, hindi nyo mararamdaman sa iba. Kung nais naman ng iba na mag-historical tour, pwede ring dayuhin ang bahay ni Gato Jose Rizal na matatagpuan sa Calamba, Laguna. Pumunta kayo sa Calamba. It offers the best balance of nature, heritage, and relaxation. Mula sa Laguna, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Ready ka na ba mag-swimming? Maganda yun, ha? Wala pang parang ng blood circulation. Doon ako ng blood circulation. Hindi talaga, noon ang Laguna sa kanilang hot spring. Masarap talaga pagka naliligo sa hot springs ng Laguna. Okay, para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Ilang media agencies at simbahang Katolika tinawag na oligarchs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Philippine Daily Inquirer at National Union of Journalists of the Philippines dumepensa. Nasa 5,000 pulis at responders ipakakalat sa Cebu para sa seguridad ng gaganaping ASEAN Summit meetings. Bilang ng mga preso sa Zamboanga City Jail, triple na sa maximum capacity nito. Pamunuan ng kulungan, hindi natatanggap ng karagdagang inmates. At mahigit 1,600 residente sa Pagsanhan, Laguna na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at members Church of God International. Ilang media agencies at simbahang Katolika tinawag na oligarchs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Philippine Daily Inquirer at National Union of Journalists of the Philippines dumepensa. Nasa 5,000 pulis at responders ipakakalat sa Cebu para sa seguridad ng gaganaping ASEAN Summit meetings. Bilang ng mga preso sa Zamboanga City Jail, triple na sa maximum capacity nito. Pamunuan ng kulungan, hindi natatanggap ng karagdagang inmates. At mahigit 1,600 residente sa Pagsanhan, Laguna na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, tinuligsan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang media agencies at ang simbahang Katolika sa kanyang talumpati kagabi sa Malacanang. Ayon sa Pangulo, kabilang ang mga ito sa dahilan kung bakit hindi nalulutas ang mga suliranin sa bansa. Ito ang hatong na balita ni Rosalie Cos. May kinikilingan at hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Ganito inilarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang media agency sa bansa, gayon din ang simbahang Katolika sa kanyang talumpati sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng pamahalaan at pagbibigay ng pagkilala sa mga negosyanteng Pilipina. Tinawag ng Pangulo ang mga ito na oligarchs o mga negosyanteng may impluwensya sa politika ng bansa. Ito rin anya ang dahilan kung bakit hindi nare-resolba ang mga suliranin ng bansa. Because, journalism is it's always antagonistic yan. That's the role. Pero huwag ninyong sobrahan niya yung slant. That's what ails the Philippine society. It's the corrupt media. Yung muka nila Prieto, pati Lopez ng pera at yung simbahan. The oligarchs of this country. May enjoyment sila 1% only panahon pa ni Cory Aquino hanggang dumating na lang sa akin. Sinabi rin ng Pangulo ang paggawa umano ng spekulasyon ng media hinggil sa kanyang kalusugan. Anya,
hindi niya itinatanggi ang pagkakaroon niya ng mga karamdaman na normal lang dahil sa kanyang katandaan. Mga press pala na na walang alam kung hindi kasi yung birthday ko kasi yung picturean yung kwarto ko may converter sa oxygen. Marami na namang ang circulation ko hindi maganda, lack of oxygenation. Kaya pati pagtulog ko, kasangsag ako. Samantala, itinanggi naman ng Philippine Daily Inquirer ang pahayag ng Pangulo. Binigyang diin nito ang mataas na pamantayan sa pag-uulat at palaging pagkuha sa panig ng pamahalaan sa anumang issue. Samantala, tiniyak naman ng National Union of Journalists of the Philippines na hindi titigil ang mga mamamahayag sa pagpapaalam sa publiko ng mga nangyayari sa bansa, pabor man ito o hindi sa pamahalaan. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula sa Davao City, alamin natin ang mga balita sa Mindanao mula kay Victor Cosare. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang mga balita gikan sa Mindanao Region. Nagpagawas og hold departure order ang Panabo Regional Trial Court batok sa self-confessed hitman nga si Edgar Matobato. Nagpasabot lamang kini nga dili siya mamahimong makagawas sa nasod tungod sa iyang giatubang nga kidnapping case. Una nang nagpagawas og mando ang korte niadtong Martes alang sa pagdakop kang Matobato tungod sa pagkidnap kuno kang Sally Macdom niadtong tuig 2002. Tinguha sa Pag-ibig Fund nga malabwan pa karong tuiga ang 6.6 billion peso housing loan takeout sa Mindanao atong miaging tuig. Ani ang report? Nakabot sa Pag-ibig Fund ang pinakataas nga housing loan takeout sa tibuok nasod atong tuig 2016 nga mikabat sa 57.3 billion pesos, labaw kini og 30% kung itandi atong tuig 2015. Sa Mindanao, ana sa 7,500 ka pamilya ang mikuha og housing loan sa Pag-ibig nga mikabat og 6.6 billion pesos, labaw kini og 14% kaysa atong tuig 2015. Karong tuiga, paningkamutan sa ahensya nga mapasaka pa ang housing loan takeout sa tibuok Pilipinas og 8.9 billion ang target para sa Mindanao. We are really trying to liberalize the programs of Pag-ibig just to make sure that every Filipino family will have access to decent home for their family. So, usa sa mga kabag-uhan nga himuon sa Pag-ibig Fund ang multiple housing loan diin mamahimo nga mukuha og daghang housing loan ang usa ka miyembro kung aduna siya kapasidad sa pagbayad niini. Sa Mindanao adunay Pag-ibig-led housing projects ang ahensya sa South Cotabato. Diin katabang nila ang DOL ug ang Philippine Association of Detective and Protective Agency Operators o PADPAO. Pinaagi niini makakuha og housing loan nga ubos ang bayronon ang mga empleyado og miyembro sa maong kumpanya og asosasyon. so these are the liberal policies that we have in line with our trust in making home ownership within the reach of every Filipino family. Nadugangan usab og 5 ka opisina sa Mindanao ang ahensya aron mapalapdan pa ang maabot sa ilang serbisyo. Dili na mudawat og dugang pang piniriso ang Zamboanga City Jail tungod sa congestion problem sa maong presuhan. Si Dante Amento sa balita. Hasta 2,500 siya lang magapreso ay aksepta el Zamboanga City Jail. Asigon kun el Jail Warden Chief Inspector Ervin Diaz, mas de 2,400 siya el magapreso adentro na karsel. Triple ya este na ultimo kapasidad del City Jail de 800. Kasi actually, ang maximum capacity ng jail is 800. Ngayon, kung magiging 2.5 more, talagang pag may malamat na mamatay, may mga problema, hindi na po sa atin yan kasi nga talagang hindi namin kaya i-accommodate. Primero yaabla si Attorney Jesus Carbon, el City Legal Officer, que posible man cite for contempt con Diaz si hindi ele ta-aksepta con el magapreso. Pero asigon con Diaz, yase sa Leal Korte Suprema un Circular Number 2070-2016. Yamanda este con el magahuwes na maga first and second level courts, kaya asimira con el kondisyon na magakarsel na diila jurisdiksyon.
sinesesita temporaryo man suspende con el transferida del mga preso na mga pasilidad que bien dalasukan niya. But we have an order from the Supreme Court inquiring here in the court natin na i-verify yung jail natin kung ilan talaga ang kaya natin na i-accommodate. Y apela también si Díaz na gobierno local de Zamboanga que hace pronto con el buscada del lugar donde puede transferir el city jail. Desde na siyudad de Zamboanga, iyo si Dante Amento humahataw sa balita. O gana ang mga balita gikan sa rehiyon sa Mindanao. Balik dia sa kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare live mula sa Davao City. Alamin naman natin ang mga balita sa Cebu mula kay Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Muabot sa 5,000 nga pulis ang ibutang sa Police Regional Office 7 aron pagmintinar sa kahapsay sa probinsya sa Sugbo sa pagabuhatong ASEAN Summit meeting sa probinsya sunod semana. Aniya ang balita ni Gladys Tuwabi. Systems ready na ang Police Regional Office 7 para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit meeting sa probinsya sa Sugbo sunod semana. Sumala kang PNP Regional Director Police Chief Superintendent Noli Talinio. Muabot sa 5,000 nga security personnel ang ibutang para sa seguridad sa event. Apil na niini ang mga pulis, militar ug emergency response teams. Full swing na tayo. In fact, as early as today, may initial deployment na tayo. And then ongoing ang ating tabletop exercise today. Una na nga gabutang og security team sa Mactan Cebu International Airport sa gilaumang pag-abot sa mga ASEAN delegates sunod semana. Naka full alert tayo. Especially this time that we have this major event, itong ASEAN Summit. Gisiguro sab ni Talinio nga wala sila'y nadawat nga bisan unsang hulga sa seguridad. Apan andam ang ilahang contingency plan para sa bisan unsang insidente. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Nadakpan sa gihimong entrapment operation ang usa ka lalaki sa Cebu nga misulay og suhol sa usa ka pulis. Gila ang suspect nga si Giovanni Elehino Pepito. Matod sa Consolacion Police, nang hatag og pinilo nga yellow pad paper nga adunay 30 mil sa usa ka pulis si Giovanni. Kini aron pagawson ang usa ka drug suspect nga dadakpan sab sa mga pulis. Napriso karon sa Consolacion Detention Cell sa Cebu si Giovanni samtang gipaabot nga mapasakaan og kaso. O kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo, June. Daghang salamat, Deb Riveral. Mula naman po sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Go ahead, Sherwin. Maraming salamat, June. Umabot na sa mahigit 600 barangay sa Calabarzon Region ang idineklarang drug-cleared ng Philippine Drug Enforcement Agency. Narito ang report. Hinikayat ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 4A ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at Philippine National Police sa Calabarzon Region na mas paigtingin pa ang kampanya nila laban sa iligal na droga. Partikular na ang mga bayan at syudad sa rehiyon na wala pang naitatalang drug-cleared barangay kahit isa. So 14 po yung parameters na dapat nating gawin at ang isa nga po dyan ay dapat mawala na po itong si pusher. Pangalawa, dapat wala na pong user. Pangatlo, dapat wala ng mga transshipment activity, wala ng drug supply, meron po dapat active involvement ang mga barangay officials. And yung preventive education. Wag lang po natin siyang iaasa sa PNP. Sa tala ng PIDEA, mayroong 4,018 na mga barangay sa Calabarzon ang apektado ng ipinagbabawal na gamot. 677 dito ang idineklara ng drug-cleared o wala nang namomonitor na nagbebenta at gumagamit ng droga. 42 dito ay sa Cavite, 134 sa Laguna, 249 sa Batangas, 8 sa Rizal at 244 ang sa probinsya ng Quezon. Samantala, narito ang iba pang balita mula sa iba't ibang panig ng Luzon sa ulat ni Joshua Antonio.
sa Bataan. Nagbukas ng negosyo center ang Department of Trade and Industry sa bayan ng Bagak sa Bataan. Layo nitong matulungan ang mga nais magsimula ng sariling negosyo sa lugar at ang mga target mapaunlad pa ang kanilang hanap buhay. Isa ang Bagak sa pinakamaliit na bayan sa lalawigan ng Bataan na may populasyon na 27,000 ayon sa Philippine Statistics Authority. Through Negosyo Center, matulungan sila sa lahat sa licensing, no? Sa lahat ng sa bangko, may lahat ng financing arm maidikit namin sa kanila at matulungan namin sila na maayos sa documentation. Sa Nueva Ecija, plano mapagpatayo ng mga Carabao Center sa lahat ng probinsya sa bansa ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senator Cynthia Villar. Layo nito mabigyan ng supply ng gatas sa mga batang mahirap na hindi kayang bumili nito. 50 farmers cooperative ang target ng senadora na makatulong sa pagpapatupad ng plano. Depende kay PCC. It may take a lifetime or it may take 5 years. Depende kung gaano sila kabagal at kung may pera sila. Kaya gagawan nga natin ng paraan na magkapera. At sa Laguna, nagkaloob ng libreng skin treatment ang grupo ng mga dermatologists sa mga public school teachers sa Santa Rosa, Laguna. Kaugnay nito ng pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan. Ayon kay Dr. Sara Barba, isang dermatologist, hindi dapat ipagwalang bahala ang mga problema sa balat gaya ng warts dahil maaari magdulot ito ng mas malaking problema sa kalusugan. Yan ay nakakahawa, no? And hindi lang para sa sarili nila na maihahawa nila kumbaga sa ibang parte ng katawan, pwede rin nilang mailipat ito sa kanilang asawa o kaya sa mga anak. Pagka ang kanilang immune system ay bumabang patuloy-tuloy, no, we expect dumadami yun and kumakalat sa ibang parte ng katawan. Kasama ang mga provincial correspondents sa iba't ibang panig ng bansa. Ako si Joshua Antonio, humahataw sa balita. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, live mula sa Laguna. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa kay Rina Villamor Camara. Good morning again, Rina. Thank you again, Angela. And for the news abroad. Australian Prime Minister Malcolm Turnbull surveys cyclone-ravaged areas in Queensland as flooding intensifies in the Southeast. Kate Alba reports. This is an example of nature flinging her worst at Australians. The people of the Whitsunday region, the people of North Queensland, far North Queensland, are very familiar with cyclones. They're very resilient. Australian Prime Minister Malcolm Turnbull praised the resilience of residents in Queensland state as he surveyed the damage caused by Cyclone Debbie in Bowen on Thursday. Cyclone Debbie struck as a Category 4 storm on Tuesday, smashing tourist resorts, ripping off roofs, bringing down power lines, flattening cane fields and flooding coastal regions. Tens of thousands more people were still without power on Thursday in North Queensland, where officials issued new evacuation warnings ahead of more heavy rainfall in the wake of the powerful cyclone. The preparation that we did is to watch the news because we have to be prepared. No more disasters there this way either. Yeah, not after the last flood that we had here. The storm, now downgraded to a tropical low, tracked over Queensland's central interior before moving southeast and driving towards the state capital Brisbane. Heavy rainfall is expected to hit Brisbane tonight, and authorities are concerned about creek flooding, promoting schools and shops to shut down, while State Emergency Service to go on standby. Kate Alba, UNTV News and Rescue, Brisbane, Australia. Mahigit sa 1,600 residente sa Pagsanhan, Laguna ang napaglingkuran sa medical mission at iba pang libreng serbisyo na hatid ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Sherwin Kulubong. Matapos ang matagumpay na medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa bayan ng Magdalena, Laguna noong isang linggo,
Sunod namang dinayo ng grupo ang kalapitbayan nito ang Pagsanhan, Laguna, na kilala bilang isang tourist destination sa probinsya dahil sa malamig na tubig ng Pagsanhan Falls. Kabilang sa mga natulungan sa medical mission ay ang 73 anyos na si Lolo Rodolfo Yosolon na isang buwan nang hindi makatayo dahil sa panginginig ng kanyang tuhod. Sabi ni doktor, wala daw naman depresya ang sa baga niya, wala. Yun lang talaga tuhod. Mapapasalamat nga kami at na sa pamamagitan ng ganitong medical mission ay natingnan ang kanyang karamdaman. Mahigit 1,600 mga kababayan natin dito ang nabigyan ng serbisyong medikal tulad ng X-ray, ECG, dental extraction, optical, physical therapy, free medical check-up at libreng mga gamot. Mayroon ding legal consultation at libreng gupit. Nakakatulong po sa kagaya naming may hirap, walang pang-araw-araw na pambili ng gamot. Ito, binigyan ako talaga. Natagda para makapasa ako. Natagda sa bumili pa to, hindi nabibili. Congratulations po sa UNTV sa pagbibigay po ng mga ganitong serbisyo at sana po dire-diretso pong mabigay po ito sa ating mga kababayan. Bukod sa mga residenteng natulungan sa medical mission, nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan ng Pagsanhan na humiling sa UNTV upang makapagsagawa sa kanilang lugar ng medical mission. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat kay Brother Eli Soriano at kay Brother Daniel Rason sa buong staff at grupo ng Team UNTV para sa free medical at dental mission, pati na optical mission at pati nga rin ang free legal services. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa pagbibigay ng quality healthcare services sa mga kababayan namin dito sa bayan ng Pagsanhan, ang tourist capital ng lalawigan ng Laguna. Salamat Brother Eli, salamat kay Kuya Daniel. Umaasa ang mga residente sa Pagsanhan na muling makapagsagawa ng medical mission ng UNTV at MCGI sa kanilang lugar. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. Alamin naman natin ang ating sports news mula kay Rina Villamor, Camara. Rina, anong atin? Trivia muna? Unahan ko na kayo kasi balitang PSC tayo, Philippine Sports Commission, di ba? Pero alam nyo ba na bago tawagin niya na PSC, 4 muna yung pinagdaan ng pangalan ng PSC. Alam niyo ba yun? Parang humuhugot ba yan? Humuhugot ba? Kasi 4 daw ang pinagdaanan. 4 ang pinagdaanan. Bago nila na-come up itong Philippine Sports Commission. Nakamit nila yung pangalan ng Philippine Sports Commission. Ano ba yan, Rins? Noong 1911 nga, nagsimula ito sa Philippine Amateur Association Federation. Philippine Amateur Federation. Amateur Athletics Federation. Philippine Amateur Athletics Federation, 1911. Pero alam niyo yung 1911, puro Amerikano yung namumuno dyan. At yung unang commissioner nga natin dyan ay si Governor General Cameron Forbes. Tapos napalitan niya noong 1960s. Naging 4A isang tao dyan. 4As? Oo, Association for the Advancement of Amateur Athletics. Oo. Tapos 1974, napalitan naman niya ng Department of Youth and Sports Department of Youth and Sports Development. Then, dami kasi pangalan, Department of Youth and Sports Development. 1979, pinangalanan naman siyang Ministry of Youth and Sports Development. Bago siya naging PSC. Recently lang, kasi January 24, 1990 lamang yung napangalanan siyang Philippine Sports Commission. Dati pala para isang department pala siya. May secret, may ministro yan ng araw. Diba? Kasi ngayon kailangan i-upgrade natin yung ating PSC. Kaya ito ang aking balita sa inyo. Tingin mo ba, Rina, kung ikaw tatanungin, kailangan bang ibalik naman yan sa pagiging parang isang department naman ngayon para mapaayos pa? Tsaka para mas maiwasan yung korupsyon. At lumago pa yung ating sports sa Pilipinas. Yes, so dapat para at least mas masuportahan natin yung ating mga Pinoy athletes, especially in the competition at lalo na ngayon, may mga atleta na tayong namamayagpag sa iba't ibang fields. Sige, papaschedule ka namin kay Presidente Digong, ha? Sige. Niya, i-suggest natin yan. Pwede ba ako ng commissioner mag-a-apply ako? Ito na ang aking balita. Philippine Sports Commission gumastos ng 100 million pesos sa mga gamit na galing Estados Unidos at Europa para sa pagbuo ng Sports Science Medical Center o SSMC. Ayon kay PSC Chairman Butch Ramirez, ang SSMC ay itatayo sa loob ng PhilSports Complex
upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga atleta, lalo na ang pag-develop sa kanilang lakas sa mga kompetisyon. Sa ganitong paraan, hindi nakakailanganin ng mga atleta na pumunta pa sa ospital para sa kanilang assessment dahil magkakaroon na rin sila ng mga mismong facility para dito. At bago ang lahat, June, batiin muna natin ang happy birthday si Alan Tabafunda. Ayan ang latest sa sports. Happy birthday kay Alan Tabafunda. Sino nagpapabati nun? Sila. Si Alan. Yung audio man ba natin? Si Alan. Tsaka si Bado daw. Si Bado? Bado, sino yung Bado? Ewan ko. Saan nakuha ni Ine? Pero happy birthday pa rin Kasi sa kanya. parang mga paabot ni Porky yan eh. Parang mga ganun yan eh. Tama ba rin? Mga ano ba yan? Mga Mga galamay ni Porky ba May yan? nag-text lang sa akin kanina. Batiin ko daw ng happy birthday. Parang si Porky. Maparadyo, mapatili mo, paabot May na mga bati eh. lagad ba na gumagan? Sana o nga Si naman. Porky, pag makikita mo yan sa likod ng camera, gumaganyan naman. Batiin mo ako, batiin mo ako. Yun naman pa. Maraming salamat, Rina Villamor, Camera. Happy weekend. Speaking of birthday din nung inaanak ko Olivia Nagbigay ka Castro. naman ng regalo. Hindi pa kami nakikita. Hindi pa siya nagmamano sa akin. Yung inaanak ko, ang lalaki na, siguro mga 20 na ngayon, 20 years old na. Parang feeling ko parang nagiging sukatan na ng ano no. Kasi parang pagparami na ng parami yung inaanak mo. Ibig sabihin, patanda ka Kaya na. ako eh, hindi nila ako kilala eh. Huyo ka. Happy weekend! Happy weekend. Okay. Parang ka na namang ano dyan eh. Ano, nagmamadali ako eh. Happy weekend. Happy weekend. Parang ka na namang may seremonyas. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. Oy, tsaka pala ano? Ano yun? Gusto ko lang batiin mga kababayan ko sa Pagsanhan. Nga pala. Diba nagkaroon ng libreng Initial mo pala medical yan. mission, tuwang-tuwa naman ako. Ikaw kasi ay isang anak ng Pagsanhan? Anak ng Pagsanhan. Anak ng Falls. Anak ng Pagsanhan. Anak ng P. Pagsanhan. Yan po ang mga hataw na balita. Ngayong araw po ng Biyernes, March 31, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jules Ria. Ako naman si Angela Lagunzay. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.